Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang lecture po natin ngayon ay tutuklas sa mga probisyong konstitusyonal na namamahala sa impeachment, ang mga implikasyon ng pagpapawalang bisa sa isang reklamo sa impeachment ng walang agarang paglilitis at ang mga posibleng legal na kahihinatnan ng pagsuway sa kinakailangan na ang paglilitis ay magpatuloy agad-agad. So sa episode na to ay bibigyan ko kayo ng pangkalahatang idea ng impeachment. Although na-discuss ko na po ito ng mga nakaraang episodes dito sa ating YouTube channel. Ang impeachment ay isang mekanismo ng konstitusyon kung saan ang mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang Pangulo at Pangalawang Pangulo, ay maaaring makasuhan ng maling paggawa. Ang konstitusyon ng Pilipinas, partikular na ang Article 11, Section 3 hanggang Section 4, ay nagtatakda ng kapangyarihan ng kapulungan ng mga kinatawan na magsampa ng impeachment at ang Senado na maglilitis sa mga impeachment. Ididiscuss ko sa inyo ang mga pangunahing probisyong konstitusyonal. Unang-una, tungkol sa House of Representatives. Ang House of Representatives ay may nag-iisang kapangyarihan na magsampa ng impeachment. Ito ay ayon sa Article 11, Section 3. Ito ay ang formal na pagsasampa ng kaso laban sa opisyal na nangangailangan ng boto ng karamihan. Pangalawa, tungkol naman sa Senado. Ang Senado ay may nag-iisang kapangyarihan na litisin ang lahat ng mga reklamo na impeachment. Ito ay ayon sa Article 11, Section 3. Ang seksyong ito ay nag-uutos na ang Senado ay dapat magsagawa ng paglilitis sa pagtanggap ng mga artikulo ng impeachment complaint mula sa kapulungan. Ang 2/3 ng boto ay kinakailangan para sa pagpaparusa. Pangatlo, mga kinakailangan sa paglilitis. Tinutukoy ng ating saligang batas na ang Senado ay dapat na nasa ilalim ng panunumpa o pagpapatibay sa panahon ng mga paglilitis. At ang punong mahistrado o sa kasong ito laban kay Vice President Sara Duterte ay ang presiding officer, ay ang Senate President, ang siyang mangunguna sa mga paglilitis sa impeachment ng Pangalawang Pangulo. Walang sino mang mapaparusahan ng walang pagsang-ayon ng 2/3 ng mga kasalukuyang miyembro. Ang Senado ay may katungkulan na magpatuloy sa paglilitis. Kinakailangan na dapat immediately after the filing of the impeachment complaint sa impeachment court ay dapat agad-agad na magpatuloy ang paglilitis. Ang mga salita sa konstitusyon ay nagpapahiwatig ng isang tungkulin para sa Senado na magsagawa ng paglilitis. Sa sandaling maharap ang mga artikulo ng impeachment, ang salitang litisin ay nagpapahiwatig ng isang komprehensibong pagsusuri sa mga aligasyon katulad ng isang paglilitis sa hukuman. Ibibigay ko sa inyo yung kasaysayan at mga naunang kaganapan tungkol do sa impeachment na to. Sa kasaysayan, ang Senado ay nakibahagi sa mga buong paglilitis para sa mga impeachment kung saan pinakita ang ebidensya at tinawag ang mga saksi. Ang mga naunang kaso ng impeachment sa Pilipinas ay nagpapakita ng iba't ibang paraan ng paglilitis. Ngunit ang pangkalahatang prinsipyo ay ang Senado ay dapat magsagawa ng isang makatarungan at lubusang paglilitis. Ngayon, pag-usapan natin kung ipapawalang bisa
ang reklamo sa impeachment. Ang tanong ay lumitaw. Maaari bang pawalang bisa ng Senado ang isang reklamo sa impeachment ng walang paglilitis? Walang impeachment trial. Bagamat may mga pagkakataon sa kasaysayan kung saan ang mga reklamo ay napapawalang bisa, ang mga gawaing ito ay madalas na kontrobersyal at pinupuna bilang potensyal na pagpapawalang bisa sa mandato ng saligang batas para sa isang paglilitis. Gayunpaman, ang namamayani na interpretasyon ay ang Senado ay dapat na magtipon at magsagawa ng paglilitis upang isaalang-alang ang mga merito ng mga artikulo ng impeachment. Ang pagpapawalang bisa sa isang reklamo ng buo, lalo na nang hindi isinasaalang-alang ang mga alegasyon, ay nagtataas ng mahalagang alalahanin sa ating saligang batas. Ngayon, ano ang mga legal na kahihinatnan ng pagsuway sa ipinag-uutos ng ating saligang batas? Kung ang Senado ay magpapawalang bisa sa isang reklamo, sa impeachment, nang hindi nagsasagawa ng agarang paglilitis, malamang na maharap ito sa isang mga legal o sa ilang mga legal at pampulitikang kahihinatnan. Agoy, paktay kayo. Unang-una, krisis sa konstitusyon. Ang gayong kilos ay maaaring magdulot ng krisis sa saligang batas dahil ito ay magiging isang pagkabigo na suportuhan ng tungkuling ng konstitusyon na litisin ang mga impeachment. Ang mga implikasyon nito ay maaaring humantong sa pagkasira ng mga check and balances na idinisenyo upang panagutin ang mga opisyal. So ano ang magiging pampulitikang repercussion dito? Ang mga senador na boboto upang pawalang bisa na walang paglilitis ay maaaring maharap sa makabuluhang pampulitikang pagtutol. Ang pananaw ng publiko sa isang pagtatakip o pagkabigo, katugunan ang mga di umano'y maling Grabe nga, pagtatakip. Talagang proprotektahan itong akusado. Nakapaw. Alam na this. paggawi ay maaaring humantong sa mga kahihinatnan sa eleksyon para sa mga sangkot. Ang ganda talaga dito sa may Lodi naharangan tayo. Island. Tapos, Naharangan tayo ang ni sarap Attorney. pamaligo. Doon naman sa pagsusuri sa hukuman, bagamat ang mga pamamaraan ng Senado ay karaniwang hindi napapailalim sa pagsusuri ng hukuman, maaari pa ring magkaroon ng mga argumento tungkol sa obligasyon ng konstitusyon na magsagawa ng paglilitis. Kung ang isang malaking bilang ng mga mamamayan o mga opisyal ay hamon ang pagpapawalang bisa, maaari itong humantong sa legal na pagsusuri tungkol sa pagsunod ng Senado sa mga kinakailangan ng ating saligang batas. Ngayon, ang aking konklusyon. Sa buod, ang hukuman ng impeachment, gaya ng binubuo ng Senado, ay hindi maaaring pawalang bisa ang isang reklamo sa impeachment nang hindi nagsasagawa ng paglilitis. Ang mga probisyon ng konstitusyon ay nag-uutos na ang isang paglilitis ay dapat magpatuloy kaagad sa paglalahad ng mga artikulo ng impeachment. Ang anumang pagsuway sa kinakailangang ito ay maaaring humantong sa malubhang mga kahihinatnan sa saligang batas at politika na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananagutan or accountability sa pinakamataas na tanggapan ng gobyerno kasama ang presidente, vice-presidente
o ang mga miyembro ng ating constitutional commissions, ombudsman, at justices of the Supreme Court. Ang lecture na to ay nagbibigay din sa pangangailangan na maunawaan ang proseso ng impeachment. Hindi lamang bilang isang pampulitikang kasangkapan, kundi bilang isang pangunahing aspeto ng pamamahala ng konstitusyon na nagpapanatili sa integridad ng tanggapan at ang tiwala ng politiko. Hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Yun eh. Grabe naman si Attorney Rene Bueno. May pa-slideshow na siya ngayon ah. Level up, mga kabsat. So, ang ganda. Ang ganda ng topic ni Attorney Rene Bueno, mga kabsat. No? So, it's hindi pwedeng mag-dismiss kung walang trial, walang paglilitis. So, tama yun. Nako po, nasa saligang batas yun. Kaso anong ginagawa ng Senado? Anong ginagawa ni Cheese? Halatado na. Tapos ito, may kalalabas na topic. Oh. Kinontra yata ni Cheese si Kwan eh. Sino to? Sino yung tinukoy niyo dito? Si Corona ba? Hindi, si Corona tuloy. Si Puno ba o si Kwan? Si Ascunya ng Kwan. Pero tingnan natin mamaya. Try natin silipin to. Idagdag natin sa mga subtopic natin. So, ayan mga absat, no? So, ano ang sinabi ng batas? Kailangang sundin. Kaya sumunod kayo sa batas. Dahil kung hindi, taong bayan ang huhusga sa inyo. Right? Again, maraming salamat, Attorney Rene Bueno. Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe, ilan na yung like natin? Kanina, 40 plus pa lang. Baka naman, mga kabsat. Baka naman. Ilan na yung like natin? 56! Baka naman, mga kabsat. Like po tayo. Wag po kayong may... Wala pong bayad yan. Baka nakalimutan nyo lang. Like po tayo. Okay? Next topic tayo, mga kabsat.